Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay ligtas tayo sa lahat ng oras. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ang magbibigay na naman po ng ating reaction, opinion at point of view dito po sa mga kaganapan, no? Lalong-lalo na dito sa community kung saan tayo ay nakatutok, nanonood at nag-aabang. No, so ngayong araw bigyan natin ng reaksyon pa rin, no? Nakailang reaction na tayo dito sa nangyayari sa love team ng EDSA, no? Na kahit po sa Facebook ay maingay, no? Maingay ang kontrobersya, no? At ang yung mga supporters ay nagpapalitan ng kanilang mga kuro-kuro at mga opinyon, no? Hindi patatalo yung bawat isa, no? So alam nyo guys, dito sa nangyari sa EDSA, wala rin ito pinagkaiba sa nangyari sa Danjoy at saka sa Rochelle, no? Kasi dito mo makikita at masusukat kung sino talaga ang totoong supporter, kung sino talaga ang loyal sa tambalang EDSA, no? May mga supporters na despite sa nangyayari ay support pa din sila at minamahal pa din nila yung dalawa. Yan yung mga totoong EDSA supporters. Pero dito mo rin makikita na yung ibang mga supporters ay loyal lang kay Edo. No, yung iba naman mga supporters ay loyal lang kay Beyonce. Kaya nagkaroon ngayon ng salpukan. Kasi syempre, no, hahanapan ng butas si Edo, hahanapan ng butas si Beyonce, 'di ba? So may kanya-kanyang loyalty, magbabanggaan talaga yung dalawa, no? So hindi mo yan hindi mo yan maiwasan. Kasi choice at karapatan din naman ng bawat supporters yan. Kung sino talaga yung gusto nila na suportahan talaga, no? So ayan, no? Dito mo rin makikita guys kung gaano kadami ang supporters ngayon na sa love team lang talaga sila sumusuporta. Kasi alam nyo, yung ibang mga supporters, kung nandyan lang sila para suportahan ang love team at the same time gusto nilang tumulong din for charity, di ba, na hindi talaga sila masyadong panatiko, no, at hindi masyadong attached dito sa love team. Ano lang yan, no, sabihin nila na kung wala ay di wala na, importante ay andito pa rin tayo para sumuporta sa programa ng Kalingap na ang pagtulong, di ba? Pero yung iba guys, no, diyan mo talaga makikita na nandiyan lang talaga sila for love team, no, na grabe yung nila, no, grabe yung attachment nila diyan sa pagsuporta sa love team, no. Ganyan din yung nangyari, no? Ganyan din yung nangyari doon sa Danjoy dati, no? Na naghati din yung supporter, no? Mayroong ibang loyal dito kay Dan, yung iba naman ay nanatili dito kay Joy, no? At yung iba naman ay kahit walang love team, ay patuloy na sumusuporta kay Joy kasi totoong gusto nilang tulungan si Joy. Pero syempre dahil may ka-love team si Joy, support sila kay Joy, no? Yan yung totoong pagmamahal at suporta. So dito sa case ni Beyonce, no? Since si Edo hindi naman yan beneficiary, isa siyang charity vlogger. So dito sa mga sponsors na gusto pa din naman tumulong kay Beyonce hanggang makapagtapos sa pag-aaral si Beyonce, kahit wala na yung EDSA, patuloy pa rin yan sila susuporta kasi gusto nilang tulungan si Beyonce at gusto nilang makatapos si Beyonce, no? Pero yung iba, makipagbardugalan talaga kasi gusto talaga nila na magkaroon ng happy ending, magkakaroon ng tawag dito ng real life, no, na relasyon itong dalawa na to, no. And dito may mga iba't ibang version na lumalabas, no, na ayon sa tatay ni Beyonce, hindi naman talaga nanliligaw si Edo, no. Pero inamin ni Beyonce na nagkagusto siya kay Edo, pero sabi nga doon sa tatay, hindi naman nanliligaw, no? So, dito, mo makikita na kahit may gusto si Beyonce kay Edo, kung si Edo ay wala namang ginagawang moves, di ba? Siyempre, dumadating sa punto minsan na yung babae na walang din ng gana. Pero may mga babae din naman minsan, guys, na depende sa personalidad, no? May mga babae din minsan na kahit na, no, kung nakita nilang medyo torpe yung lalaki, sila yung gumagawa ng moves, di ba? So, depende po sa personalidad ng isang tao. May mga version din na
meron ngang third party na involved at meron nga itong na-discover si Beyonce, kaya kahit na sabihin natin may gusto siya kay Edo, nafo-fall siya kay Edo, ay siya yung umayaw kasi para sa kanya siguro, para sa ikitatahimik, no, para sa yun yung ikabubuti, no, and na-involve nga yung ano niya, no, yung pamilya niya dito sa issue. So siguro kung ano man yung naging desisyon ni Beyonce, choice niya yon, no? And at the end, siya lang din naman ang haharap sa kung ano mga consequences diyan sa ginawa niyang decision, no? So dito guys, makikita ninyo na nag-support kayo sa Beyonce kasi nag-support kayo sa EDSA kasi gusto nyo maging masaya, no? Gusto nyo na magiging stress reliever ninyo yung Beyonce, natutuwa kayo, nakikilig kayo. Pero ang pangit kasi dito, masyado kayong na-attach, no, masyado kayong na-attach sa love team, masyado kayong naging panatiko to the point na talagang nag-invest kayo ng emotion nyo, nag-invest kayo ng mga kaperahan nyo dyan, no, and then nagbibigay kayo ng kung ano-ano, no, hanggang sa, no, nagtataka lang ako guys kasi ako, isa din ako sa mga masasabi nating fans at tumahanga din sa mga ganyang love team. Pero I know my limits, no? So nagtataka ako talaga dyan sa ibang mga fans na halos ikamatay nila pag nawala yung love team, na talagang makipagbardugalan to the max talaga sila, no? Para lang maipaglaban nila yung love team na sinusuportaran nila, na feeling nila kaya nilang kontrolin yung buhay ng magka-love team, na feeling nila, no, dahil supporters sila, dahil sponsor sila, ay kaya nilang hawakan yung manibela ng buhay ng dalawang love team na sinusuportaran nila, na feeling nila sila yung masusunod, no? So alam mo, ang daming mali sa mga nangyayari, no? Kasi nga hindi natin mabiblame din yung ibang mga supporters kasi masyado silang na-hype, masyado silang masyado silang nahulog ang loob doon kasi yun din kasi yung pinapakita kumbaga itong dalawang love team para nagbibigay din kasi ng assurance, no, dito sa mga supporters, nagbibigay sila ng hope na magkakaroon talaga ng happy ending, no? So minsan hindi mo rin mabiblame yung ibang tao kasi yun yung way nila para maging masaya, no? Kaya sa nangyayari ngayon, di ba? Hindi pa ba kayo natututo, no? Na okay lang sumuporta sa mga love team, pero wag nyo masyadong ibuhos-buhos lahat kasi at the end of the day, kayo yung nasasaktan, kayo yung naapektuhan, no? And then, do you think yung mga sinusuportaran ninyo, di ba? Nasasaktan din yan kagaya ninyo? Kayo, lugi kayo kasi nagpuyat kayo, no? Nagmarathon kayo, gumastos kayo ng mga load nyo para suportahan, nagbibigay kayo ng mga gift diyan, nagbibigay kayo ng mga kaperahan ninyo, Tapos kayo pa yung nasaktan bandang huli, samantalang sila, kumita na nga sila, 'di ba? Yumaman na nga sila. Tapos masaya pa yung buhay nila. So, lugi talaga kayo dyan, guys, no? Matuto na kayo. Hindi pa ba kayo, kaso lang minsan naniwala talaga ako sa kasabihan na minsan kailangan talaga nating mauntog, no? Para magising tayo sa katotohanan na may mga maling nangyayari, no? May mga maling nangyayari na kaya pa nating baguhin at magkakaroon tayo ng realization na minsan kailangan din nating madapa para matuto tayong bumangon, no? At lumaban sa hamon ng buhay. Life must go on. Hindi yung parang dyan na lang natigil yung buhay nyo sa love team. I wonder kung, no? Baka mamaya nakakalimutan ninyo na may mga pamilya pa pala kayo na, 'di ba, nagwo-worry sa inyo. May mga pamilya din pala kayo na dapat bigyan niyo ng time. May mga pamilya din kayo na dapat ninyong mahalin, 'di ba? Baka mamaya, nakapagbigay kayo doon sa love team, yung pamilya nyo pala na take for granted ninyo. Di ba? Yung mga supposed to be na mga gift na ibibigay niyo doon sa pamilya ninyo para matuwa sila, na ibibigay niyo doon sa ibang tao na hindi nyo naman kaano-ano. Di ba? Especially dito mga OFW. Remember guys, bago tayo pumunta dito sa abroad, kung ano ang hirap na pinagdadaanan natin. Aside sa financial problem, no, na talagang yung iba nangungutang pa yan, no? Tapos yung iba dyan
di ba guys, no, nalulungkot kayo kasi na-homesick kayo, malayo kayo sa pamilya nyo. Imbes na ibuhos nyo yan sa love team, why not mag-focus kayo sa pamilya nyo? Di ba? Napaka-unfair, no? Napaka-unfair na masyado kayong na-emotional attached, no? Dito sa mga love team na yun na baka yung mamaya yung ibang pamilya nyo hindi nyo natutukan na. Di ba? Hindi nyo na natutukan. Alam nyo yung mga maliliit na nilaregalo nyo dyan, kung binibigay nyo yan sa pamilya ninyo, pag uwi ninyo, Diyos ko, yayakapin pa kayo, matutuwa pa yan sila kasi, di ba, nakakatanggap sila ng blessings na galing sa inyo. Di ba? So, stop nyo na yan, guys. Stop nyo yan. Stop nyo na yung pagiging obsessed ninyo, pagiging panatiko nyo sa mga love team na yan kasi naloloko kayo. Kayo po ang lugi dyan. Tingnan ninyo. Sa sobra ninyong panatiko, sa sobra ninyong obsessed dyan sa mga sinusuportaran nyong love team, kamusta naman yung buhay nyo? Masaktan man kayo sila, andyan na, maganda na yung buhay nila. Di ba? Komportable yung buhay nila tapos kayo iiyak-iyak kayo. Di ba? Kung gusto nyo talagang sumuporta sa mga charity, focus kayo sa pagtulong. Hindi yung naandyan kayo pero nakafocus kayo sa love team. Di ba? Wala namang masama na magkaroon ng enjoyment sa buhay. Wala namang masama na magkaroon ng stress reliever. Pero sa nangyayari na yan, masaya pa ba kayo? Natatanggal pa ba yung stress nyo? Or lalo kayong nai-stress at nasasaktan imbes na sumaya kayo. Di ba guys? No? Hindi lang ito isa, 2 beses na nangyayari. Kayo, nasaktan kayo dyan, iyak-iyak kayo dyan, kung ano-ano yung mga... Si Beyonce, tuloy ang buhay niyan, tuloy ang pag-aaral niyan, makahanap ng magiging karelasyon niya yan, na talagang masasabi natin yun talaga yung maging the one niya, no? Si Edo, tuloy yan. May bagong love team. Ila-love team lang nila ulit yan. Ipaparis na nila yan. Like what happened doon sa mga una niyang love team. No, walang mawawala sa kanila. Walang mawawala sa kanila. Nakakapag-invest pa sila. Kayo, ano nangyari sa inyo? Di ba? So, move on na kayo, guys. No? Move on at mag-focus kayo sa pamilya nyo. Move on at mag-invest kayo para sa pamilya nyo, para sa future nyo. Di ba? Unahin nyo yung pamilya ninyo. Hindi ba kayo masaya sa mga pamilya ninyo? Di ba? Hindi nyo ba nakukuha yung happiness at enjoyment diyan sa pamilya ninyo at kailangan ninyo talagang mag-focus doon sa ibang tao? No? Come on guys, this is a wake-up call and this is an eye-opener na nangyayari diyan sa Kalingap. Hindi sila apektado. No, hindi nyo nga alam kung yung mga pag-iyak-iyak niya dyan, scripted lang yan. And sa likod ng camera, masaya na yan sila kasi for example, like for 2 years na nagkakaroon ng love team, ang laki na ng investment nila, gumanda na yung buhay nila, tapos kayo, yan pa rin, no? Ang ending, iiyak-iyak kayo. O meron ba silang naitulong sa inyo? Yung iba dyan, halos mga makaawa, halos lumuhod na lang na Beyonce, please. Bumalik ka kay Edo, please. Suyuin mo si Beyonce. My goodness, guys. Hindi nyo pag-aari yung mga tao na yan. Hindi nyo kamag-anak yan. Hindi kayo ang nagluwal dyan at hindi kayo ang pwedeng magdesisyon sa buhay ng mga yan. Di ba? Wala nyo magagawa. Kasi kitigilin man nila yung love team na yan, tuloy ang buhay nila, tuloy ang magsarap na buhay nila, and then pag meron silang makita na mga panibago na naman na pwede nilang i-love team at pagkikitaan, tuloy ang negosyo. Alam mo yung ginagawa na yan, hindi na yan charity. No, hindi na ito, kwan guys, hindi na ito tawag dito, connected sa pagcha-charity. Sa nangyayari ngayon sa EDSA, like sa nangyayari din dati sa Danjoy, hindi na po yan usapang charity, usapang fandom na po talaga yan. Diyan sa mga charity works, pag iniwanan yung mga beneficiary, walang umiiyak, walang nagre-reklamo. Diba? Na kung tutusin, yan yung pinaka-mission vision ng community na yan. Ang tumulong at lumingap sa mga taong naghihirap. Pero pag iniwanan yung beneficiary, wala lang. No? Minsan nakakalimutan na nga yung ibang beneficiary, hindi na binabalikan. Pero dito sa fandom, pag nagkaroon ng issue-issue, pag naghihiwalay, Diyos ko, akala mo naman namatayan sa pamilya nila. My goodness. Sa panahon ngayon na masyado ng toxic, no? Sa panahon ngayon na sobrang gulo na hindi natin alam kung bukas mawawala tayo, next month, next year, kung ano mangyayari sa atin. Guys, no? Spend your spend your
time sa pamilya ninyo. Bago pa po mahuli ang lahat. Baka umiiyak-iyak kayo dyan sa love team ninyo. Alam yung pamilya nyo pala may mga sakit na nangangailangan ng nangangailangan ng time nyo, ng love nyo, ng comfort nyo. Don't waste your precious time dyan sa ibang tao. Na wala naman binigay sa inyo kundi sakit lang ang ending niyan. Spend your precious time sa mga pamilya ninyo. Unahin nyo yung pamilya ninyo. Para pag mawala man tayo dito sa mundo, hindi natin alam kung kailan. At least wala tayong pagsisisihan, no? Hindi yung inuuna nyo yung ibang tao kaysa sa pamilya nyo. Inuuna nyo yung ibang tao, tinutulungan. My goodness, guys! This is very, guys? This is very alarming na yung nangyayari dyan sa love team, dyan sa Kalingap. This is very alarming na pag merong mga nabubuwag na love team, yung iba kulang na lang talaga, guys, magpakamatay. Hindi na po yan, hindi na po tama dyan. Kasi bakit yung ibang fans umabot din sa ganyan na sobra naging panatiko? Kasi sobra din kayo magpa-hype. Sobra kayo magpaasa. Sobrang panluloko na yan ginagawa ninyo, no? Ay, ambot na lang talaga. So, ito lang yung masasabi ko. Bago pa mauli ang lahat, dahil sa ang gulo-gulo na ng mundo ngayon, no? At dahil sobrang toxic na, hindi natin alam kung baka bukas or bukas makalawa, wala na tayo dito sa mundo. Don't waste your time sa mga hindi makabuluhang bagay. Spend your precious time sa mga pamilya ninyo. Unahin nyo yung pamilya nyo, pasayahin nyo yung pamilya ninyo, no? Okay lang na naghihirap tayo dito sa ibang bansa kung para sa pamilya natin. Remember, umalis tayo ng Pilipinas, nagtrabaho tayo dito sa ibang bansa para sa pamilya natin, hindi para sa pamilya ng iba. Lalong-lalo na kung yung mga pamilya na sinusuportaran ninyo, hindi nyo naman kaano-ano at walang ambag sa buhay nyo nung panahon na nag-a-apply pa lang kayo dito sa abroad. Tapos ngayon, masyado nyong tinututukan dyan, yung mga pinaghirapan nyo, binibigay nyo dyan, na imbes na maging masaya kayo, ang ending umiiyak-iyak kayo ngayon. Come on guys, wake up! No, wake up. Maraming mga alternatives para maging masaya kayo sa buhay. Maraming pamamaraan na mai-enjoy nyo yung buhay ninyo at the same time, mabibigyan nyo pa ng quality time yung pamilya ninyo, yung mga anak nyo, yung mga magulang nyo, yung mga kapatid ninyo. No, hindi yung nakatuto kayo dyan sa ibang tao. Di ba? Na mawala naman yung ambag sa buhay nyo. Kayo na ngayon nag-aambag, kayo pa yung nasasaktan bandang huli. My goodness, wake up. Wake up bago pa po mahuli ang lahat. No, sana magkaroon kayo ng realization. Iyak-iyak kayo dyan, hindi nyo naman kamag-anak yan. Nasasaktan kayo, hindi nyo naman kamag-anak yan. Imbes na iyak-iyak kayo dyan sa love team na yan, ibuhos yung buong oras nyo, pagmamahal nyo doon sa pamilya nyo, doon sa mga anak ninyo. Alam mo, nakakatawa kayo sa social media, nakipagbardugalan kayo, pagsagutan kayo. Hindi nyo naman kamag-anak yan, hindi naman ano yan. Habang kayo nagrarambulan nyo sa social media, sila masaya buhay nila kasi ang dami nilang natanggap ng mga blessings galing sa inyo na kung tutuusin, walang kahirap-hirap. Hindi nga kayo kilala niyan, do you think? Do you think wala kayong mga binibigay dyan, kilalanin kayo niyan? No! Ano yun? Para gusto nyo lang ma-shoutout, gusto nyo lang marinig yung pangalan ninyo na binabanggit sa social media. Kaya kayo nagbibigay dyan? My goodness, guys. Unahin nyo yung pamilya nyo. Family first bago ang iba. No? So, maraming salamat guys and God bless everyone. Sana, no, marirealize ninyo na it's about time to move on, 'di ba? At maghanap ng ibang mga alternatives. Kung gusto nyo, pwede ka naman maging masaya na ikaw lang mag-isa. Being alone is not a loner, 'di ba? Minsan, marami kang marirealize pag mag-isa ka lang. So, God bless everyone and happy Monday po sa lahat.